Dito na tayo sa may JDM Auto Works sa may Aliaga. Kakarating lang, pinapalamig natin. Kailangan pa kasi yung turbo. Tinanggal yung hose. Surprise kung ano itsura ng turbo natin. 4 years and 2 months, ano? Tapos 200,000 mahigit yung tinakbo natin. Ito na nangyari sa turbo natin. Malangis na siya, oh. Dito rin, pumapasok na yung langis. Kita na ba yung LC? So, ang indication daw niyan ay baka puno na yung intercooler ng langis. So, ibaba na rin yan. So, ayan. Overdue na siya. Actually, lampas na ng 100,000. Dapat 100,000, binubuksan na yan. O, ngayon, umabot ng 200. Tibay pa rin. Wala pa rin problema. Nagkalat lang yung langis, ano? Saan to galing? Sa intercooler. Dito na siya galing sa baba. Paakyat, papunta dito. Dito po. Oo, dito. Tapos ito po, papuntang intake. Papuntang intake na siya, oo. Matibay siya pero hindi siya recommended. Kaya pala dapat sa 100,000 binubuksan na yan. O, diba? Solid Nissan. Oh, ito. Tumutulo na lang is. Maglalagay tayo ng bagong gasket dito mamaya. Engine oil din po kasi nag-ano sa kanya. Naglo-lubricate po sa mga bearing. Tinatanggal lang yung cover ng turbo. Nasa likod yung yung mga bolt. Ito yung LC na galing sa cold air po yan. Cold air, sa likod yung hot air. Doon madalas yung nagka-carbon sa likod. Itong sa unan hindi, langis lang dito. Linis ng LC. Yan ang kagandahan kapag ang iyong air filter ay papel. Sa 200,000 walang pumasok na madumi. Ganun katibay, ganun katindi. Tingin ko nasa filter eh. Hindi lang langis ang pinakamalaking buhay ng makina. Tingin ko kasabay ng filter. Wala nang iba. Bukod sa langis, filter talaga. Ito dapat hindi siya ganito kadaming langis lubricated lang, pero ito sa akin ang dami na. So hindi siya normal. Guys, ng turbo paglilinis, abot siya ng half day. Kasama na baklas, linis, kabit. Normal yan, no? May kalawang talaga siya. Kabakal po siya ng exhaust. Okay. Ito na ang ating turbo na napakadumi. Ayan siya. Bakit nga ba ginawa ng Nissan na declip, Dapat na-fix na lang kasi nag-flex naman tong tubo pag kailangan mag-flex. Ayan yung hose na yun, pinanggalingan ng turbo hose. Halos hindi lang makita dito pero marami ng laman. Simula pagkabili, yun na yun, napuno na siya, nag-accumulate na siya. Yun, ang epekto naman nun, ano sabi mo? Yung hangin po na galing sa turbo, pumapasok po sa main intercooler, papunta pong intake. Tapos nahahaluan na. Yan na po yung, doon na po nahihigop yung langis. Kaya nagko-cause din po ng usok. Kaya pala nag-uusok na ako minsan. Kasi, hindi lang hangin, pati langis. Dahil marami na, nahihigop na rin. Tama, no? Unahin na muna yung paggaba ng intercooler kasi yung turbo medyo mainit pa. Kasi yung tornilyo nakadikit pa, Ingat din. Dapat, siya, recommended medyo malamig na. Pag nagbabaklas ka naghihigpit ng tornilyo, especially dito sa engine. So, ang linis lang naman ito ay hugas ng gas, gano'n ba? Ito yung belt ko. Drive belt na hindi pa rin napapalitan. Pero wala pa naman siyang crack. 4 years na, wala pa rin crack. Siguro kasi nga lagi ginagamit, Naka-EGR delete na rin ako. And then yung clutch pa natin okay pa, maganit pa. Never pa ako nag-overheat kahit mga 5 to 8 hours drive. Tuloy-tuloy, walang tigil. Ayos din. Yung belt ko okay pa, wala pang sign ng crack. Tapos itong steering belt, meron tayong papalit dyan. Yung, diba, nailigo ng langis. Nailabas na yung intercooler. Ayan, diba, malala. Tapos may naipon dyan langis. Itong side na to. Ayan. Bali, andito na po yan sa loob. Dito sa loob lang kaya minsan umuusok na siya kapag birit kasi nga dahil puno na siya, kumahalo na siya sa hangin. Lang medyo mahirap lang tanggalin tong clip. Tapos yun ang kapal na ng dumi. Bali na yan pinaghalong putik na yan.
Ito baka abutin pa kinabukasan, baka matapos. Hanggang tanghali, ano? Medyo madami-daming gagawin dito eh. Ito na yung turbo. Mayroong isang tornilyo dito sa may cover na hindi matanggal ang tigas, kunat. Kaya hindi mabaklas yung iba pang tornilyo kasi naka-cover to. Kaya baka abutin tayo ng gabi. Yan, yung tornilyo na yan, 10mm yan. Hindi siya matanggal. So, ang gagawin ngayon, yung exhaust na tatanggalin para matanggal na dito yung bolt. Higpit ng Nissan mag-torque eh. Nakatago yan yung tornilyo na yan ha, dito. Yun, yung tornilyo na yun. At bumilog na siya. Hindi mapuwersa. So yan, isa sa mga paraan. Tanggal yung exhaust para makuha na itong turbo. At least naputulo sa exhaust para isang buo na siya. Hirap na dun eh, pag yun ay pinilit pa baka masira lalo. May mga pamamaraan sigurado. Kasama na yung catalytic na nakatanggal. So yan, baba na yung buo. Panira yung tornilyo dong isa eh. Tapos sulok pa siya sa gilid. Ayun, sa pinakasulok. Ayun o. Mapabaklas lahat yung mga kailangan baklasin ngayon. Tapos bukas, linis. Tapos install. Bago magtanghali, tapos na. Ngayon, natanggalan natin yung turbo. Ang problema ng tornilyo kayo na ito. Ayan. Medyo bumilog na siya kasi hirap siyang tanggalin. So, ngayong araw, baklas-baklas lang. Then, bukas na siya sisimulang linisin lahat. Kaya, gabi na. Dilim na eh. Papunta tayo sa shop. Naka-tricycle tayo ngayon. Good morning mga kamaneo. Ito tayo sa May Aliaga. Yan, good morning kamaneo. Ito na yung itsura ng ating turbo after 200,000 kilometers. Pansinin nyo, wala pa siyang tama. At saka ano siya, walang alog. Itong hélice na to, papasok yung galing sa filter. Kaya imagine nyo from 200,000 kilometers na tinakbo, gamit ang ganitong filter na papel, wala talagang papasok na kahit ano dyan. Yan. Ito naman yung papunta sa exhaust. Makapal na yung carbon nya. Normal lang to. Matalas din. Walang ka-damage. Tapos ibig sabihin nito yung lungs nito, normal na umikot dito. Dito ano, kasi walang alog-alog eh. Okay na okay pa eh. Yan ang sinasabi ko kapag ang filter natin regular na pinapalitan. Bukod sa engine oil na napakahalaga, sa totoo lang, mas mahalaga pa din lalo yung filter. Yung mga choices natin sa filter. Imagine mo walang papasok dyan, hangin lang. So pagdating dito, protektado yung hélice natin. Worry ako dito dati kasi feeling ko baka may mga na rin yung tama. Yung mga nakikita nyo sa online na bungi-bungi ito dahil yung filter. Or kung papel man, umangat na yung filter, hindi pa rin pinapalitan. Kaya yun, may pumapasok. Kung daily use yung sasakyan mo, impossible na walang mapaypay ang alikabok sa kalsada kasi marami kayong kasabay. Kung regular yung time nyo sa kalsada, maganda yung mga papel. Yung talagang walang papasok. After 10,000 naman, pwedeng palitan na yan kung medyo nagbara-bara na siya. So, ayan. And then, wala pang damage yung aking tensioner. Wala pa. Isa lang sa mga naging sekreto ko dito. Feeling ko lang kung may connection siya. Hindi ako mawala ng time na binibirit ko to. Ito naman yung pinaglinisan ng intercooler turbo. Gasolina yan pero ganyan siya kaitim after 200,000. Yung langis na nakuha dun sa loob ng intercooler turbo natin. Yan siya. Ito, lilinisan na lang to. Okay na to. Meron ditong Hilux na baba ang makina kasi nag-overhaul sila. Itong shop na to, starting pa lang to, pero ang napakaganda dito, solid skill yung mga mekaniko. Pinuntahan ko to at nare-recommend ko sa mga malalapit sa north. Meron tayong shop dito sa Aliaga, Nueva Ecija, JDM Auto Works. Yan, lahat yan. Overhaul, pati aircon, lahat. Ibig sabihin na mas mura dito. Pero yung trabaho the best. Kasi sa ibang shop naman kasi kaya mahal kasi syempre may nagiging company na siya, may mga sistema, kaya medyo mahal. Ito yung shop na matipid pa. Kaya habang matipid pa to, puntahan nyo na to. Ito naman yung wastegate. Maitim to kanina eh. Ang malinis na uli. Yan yung pinaka gate niya, no.
So yun yung gumagalaw kapag nagko-control sa pag-open, close. Ito po yung pin niya sa gilid. Yeah. Kinakabit na yung ating turbo and then bagong linis yung ating intercooler. So ready na to. At yung langis nating Polytron. Ang ganda parang viscosity kapag ginano sa daliri mo. Kumakapit yung langis. Yung mga ordinary yung langis kasi pag nirab mo, ang natitira mga grimes. So it means malinis yung upper engine ko. Pag nga ito na change oil, pwede pang ilipat dito sa Tamaro FX yung pinag-change oil. Ganun siya kaganda. Yan ang power ng Polytron. Pang ano yan pang pabayang driver. Yan ang langis na hindi mo masyadong iintindihin. Kaya shoutout Polytron. Napalitan natin ang bagong O-ring set. Tapos steering belt. And then ito pala nagka-problema. Naputol siya. Nagato na rin. Ngayon ang pwedeng gawing diskarte dito, same na tube, tatanggalin lang itong pinaka-pakpak niya, yung excess, para magkaroon ulit ng tube, and then saka papasok to dito. So ganun talaga. Mahal tong ganito, ito medyo mahal to. So gano'n lang gagawin, bagong palit ng O-ring and then steering belt doon. Okay pa yung tensioner, kaya yun, walang masyadong problema. Ang driving habit ko dito sa Navara, share ko lang, sa lahat ng biyahe ko, never akong hindi bumirit. Laging may kasamang birit. So then balik ulit sa normal speed. So I think malaking tulong yung bumibirit ka din. Ito na yung ginawa na kanina. Binawasan to para magkaroon ulit ng pasukan. Yan, DIY pag naputulan kayo dito sa dulo lang. Pero pag dito naputol mismo, palito talaga. Since dito pa mahaba pa, binawasan lang para may pasok ulit. Diba? Malupitang DIY. Diba? Nakabit na uli. Ano yan, silicone? Meron na uli. Ayos. Quality. Ito yung gagamitin natin bagong coolant. Bali, ang circulating coolant na kailangan ito ay 6 liters megit. Eco Cool. Kulay green. May ibang kulay din ito. Yung red. Ito kasi green na ito dati. So ngayon, green pa rin. Yan. Gamit natin ang Eco Cool. The vehicle has no fault codes. Ayun, na-start na natin. Ayos. Yan, bumubula pa siya. Ibig sabihin, hindi pa siya puno. Nag-circulate pa, Para malaman puno na yan, dapat hindi na yung bumubula. Pag napuno na yung coolant, saka natin testingin yung sipol. Ito kapag binibirit natin sa idle, hindi yan, hanggang 3 lang yan, hanggang 3. Ngayon, umabot na ng 5. Kasi yung turbo natin, wala nang singaw. Bagong palit ng turbo, O-ring. Basta yung mga nakalimit kapag naka-idle ka, hanggang 3 lang yan. Pero kapag napalitan na yung bagong set ng O-ring, babalik na yan sa 4 hanggang 5. Yan, isa yan sa mga issue. Pag may singaw yung turbo hose mo, sa idle, ibirit mo, hindi siya nagka-4. Nagli-limit siya hanggang 3,000 RPM lang.